Maayos po. Maayos. Sige nga kung maayos, maaari bang tanongin niyo ang inyong mga katabi kung kamusta siya? Kamusta po? Kamusta ang inyong mga katabi? Okay lang ba siya? Opo. Okay lang. So, bago tayo magsimula, maaari bang magsitayo ang lahat para sa panalangin? Iyo po ang ating mga ulo sa ngalan ng Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Panginoon, naway gabayan niyo po ako sa aking gagawin ngayon at matinahin mga estudyante. Panginoon, gabayan niyo po sila na meron silang matutunan mula sa akin. Tunamang at maraming salamat. So, maaari na kayong magsiupo. So, pag-ano muna ako ng attendance. Cardines, nandito ba? Nandito po. Ledonia, nandito? Nandito po. Niegos, nandito ba? Manzanes, nandito? Present. Magaling! Walang iban. So, ang masasabi ko ay, kahit na patuloy tayo na nahihirapan sa ating mga buhay, huwag tayong sumuko, di ba? So, bago tayo magsimula, nais ko muna ay magbalik-aral. Ano nga ba ang maikling kwento? Sige, meron ba dito alam kung ano ang maikling kwento? Kung ano ang maikling kwento? Sige, ang maikling kwento ay isang uri ng panitikan na naglalasawan o nagkukwento sa isang pangyayari sa isang maiksi o masining na paraan. Ang layunin nito ay magbigay ng aral o mag-iwan ng isang mensahe sa mga mamabasa. So ngayon, meron ako ditong gawain. Kung saan ay tatawag ako ng isang estudyante at kuhulaan niya kung ano yung nasa videoclip. Bawat pinto ay mayroong videoclip. So, binibining Niegos, maaari ka bang tumayo at pumili ka ng pinto? Pangalawang pinto po. Pangalawang. Ako ay kitang-kita. Ako ang tingnan ninyo. Tuwid ang puno. Malaban ang mga dahon at mabunga. Hindi ka hinilog. Kayo, kaawa-awa naman si Kawayan. Payat na at wala pang bulaklak at bunga. Tignan ninyo, wala siyang kabibo-bibo. Lalo na siyang nagbungo kakaawa-awa. Ito ay maikling kwento ng punong kawayan. Magaling! Ako ay kitang-kita. Anong sagot? Ang bunong kawayan. Bigyan natin ng tatlong pagsaksi dito. Meron ka bang gusto sumubok? Sige. Ika-apat natin po. Sure? Madalas isipin ng pagsasaka sa Maria sa mundo at dahil dito ay napakasaya ng dalaga. Ito po ay Maria Magdalena. Sige, tignan natin kung tama pa ang inyong sagot. Magaling! Lahat ng inyong mga sagot ay tama. Ngayon naman, pupunta naman tayo sa ating talakayin tatalakayin ni Binibining Rhea. Maaaring pakiayos muna ang ating pagkakaupo bago simulan natin ang ating talakayan sa araw ito. Kailangan ay kayo ay komportable para sa pakikinig nyo ay maayos. Naunawaan po ba? Kanina ay nagkaroon tayo ng mga palaro, di ba? Yung kung saan may mga video clip na pinalabas at pinakita at itinulaan nyo kung ano yung mga pamagat, di ba po? Yes po. Na nakasabot mismo ni Binibining Niegos at ni Binibining Manzanes. Okay. Ngayon,
bayan. Ngayon, bago simulang ating talakayan, ay maaari po ba mabahagi muna kayo patungkol sa kwentong bayan ng inyong lugar? Tatawag ako lamang ng mag-aaral. Maaari po bang magbahagi ka sa iyong lugar, Ginoong Cardines? Ako po ay nagmula sa Bagugulitin. At ang pinagmulan ng pangalan ng aming lugar ay mula sa punong Balugo. At doon, simula nung dumating ang mga Amerikano ay tinawag na itong Bagugo. Pinalitan ang letrang L sa R. Magaling! Bigyan natin ng tatlong bagsak si Ginoong Cardines. Magaling! Tayo ay may kanya-kanyang kwentong bayan batay sa ating lugar na pinagmula na aming pinagmamalaki. Kagaya ko, mula ako sa Kanagdugan at yung mga doon ay tungkol sa mga aswang, yung mga kwento doon. Ngayon, ang layunin ng aralin ay maaari ko bang pakibasa, Binibining Mansanes, ang unang layunin ng ating paksa ngayong araw na ito. Naibabalita ang kasalukuyang kalagayan ng lugar na pinagmulan na alinman sa mga kwentong bayan na nabasa, napanood at napakinggan. Ngayon naman, ang pangalawang layunin, maaari mo bang pakibasa, Binibining Redonya? Naihinuha ako balian at kalagayan ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayan. Batay sa mga pangyayari at usapan ng mga tauhan. Okay, nagkaroon lang dyan ng hindi tamang pag sa maging quote, pero sige lang. Sa pangatlong layunin naman, pakibasa, Ginoong Cardines. Naiuugnay ang mga pangyayari sa binasa sa mga kaganapan sa iba pang lugar ng bansa. Okay. Ngayon, ay pupunta na tayo sa ating talakayan. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayon? Nakikita ko naman sa inyo mga mukha na talagang kayo ay handa na. Ano ginawa niyo ba kagabi para ang saya-saya niyo? Pumunta kayo ng McDo? Pumunta kayo ng McDo, sige. Mags? Ano ginawa mo sa Mags? Okay. Ano ba ang kwentong bayan? Sige nga, basahin mo nga, Binibining Negos, ang patungkol sa kwentong bayan, ang kanyang kahulugan. Ang kwentong bayan. Ang mga kwentong bayan ay mga kwentong Pilipino na naipasa-pasa sa pamamagitan ng pagkukwento. Nagsimula ang mga ito bago pa man dumating ang mga Kastila. Naglalaman ang kwentong ito ng mga paniniwala at paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino noon. Ayun, ma'am, ito ba ay makatotohanan o di makatotohanan? Katang-isip ba ito o hindi? Oo, kasi meron, anong sabi mo, Binibining Negos? Ito ay depende kasi pwedeng ito ay makatotohanan, pwede rin hindi. Di ba? Binibining Mansanes. So, ang kwentong bayan, ito ay nakabase lamang sa mga kwento ng mga lugar. Di ba? Sabi ko nga kanina sa inyo, may kanya-kanya tayong kwento batay sa ating lugar. Di ba? Na pinagmamalaki natin. Dito naman ay mayroong uri ang kwentong bayan. Ito ay ang una natin uri ay, ayan, ang halimbawa ng kwentong bayan, may binigay dito halimbawa ay si Maria Makiling, yung kanina, yung sinabutan niya. Di ba? Sumunod naman ang punong kahoy na sinabutan ni Binibining Negos. At sumunod naman mga kwento ni Juan Tamad. At marami pa yung iba, hindi ko na inisa-isa. Kumbaga, pumili na lang ako kung ano yung kilala at pinakasikat ng kwentong bayan. Marami pa yung iba, mga myth, ganon. Ngayon, meron uri ang kwentong bayan. Makibasa ng tatlong uri ng kwentong bayan ni Ginoong Cardines. Ayan, sobrang masigla ka ngayon Ang tatlong uri ng kwentong bayan. Una ay ang alamat, pangalawa ang mito, at ang pangatlo ay ang mamula. Maraming salamat, Ginoong! Ano nga ba ang alamat? Ang alamat, ang salitang alamat o legend sa English, ay mula sa salitang Latin na legendus na nangangahulugang upang mabasa. Ang alamat din ay parang pareho-pareho lang siya sa kwentong bayan, di ba? O maaring sa alamat ba? Ito ba ay katotohanan o di katotohanan? Hindi ka tutunan. O parang fiction, mga ganun. Parang kung
na sa ating mga imahinasyon, nagagawa siya. Kayo ba, kaya niyo ba makagawa ng isang halaman? Magaling! Itong section na to, grade 7 meron, napakagaling. Okay, ngayon naman ay sumunod naman tayo sa mito. Sige, pakibasa nga, binibini ni Donya. Mito. Ito ay isang malaking uri ng literatura na kung saan madalas na tinatalakay ng mga kwento ay mga Diyos at Diyosa at iba pang makapangyarihang nilalang. Kadalasan, ito ay nakaangklang sa kultura, tradisyon, alamat at relihiyong bansa. May kilala ka ba na isang mga Diyos-Diyos? Yung, ay, hindi ko kilala si Asin. Sino? Si Athena, yun. Oo, ganon. Sumunod naman ay ang pabula. Maaari bang pakibasa? Binibini Manzanes. Pabula ay isang uri ng panitian na katangisin lamang na nakapupulot ng magandang aral, mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang sumasanap ng pangunahing tauhan dito. Kung ang tawag sa manual ng maikling kwento ay kwentista, pabulista naman ang tawag sa mga manunulat ng pabula. Ayun, alam na natin yung pabula niyan, di ba? Kasi yung mga karakter dito ay mga hayop na nagsasalita. Di ba? Pero hindi tayo magpupokus yan. Sabagat yan ay ori lamang. Tayo ay magpupokus sa kwentong bayan. Kayo ay magpupokus lamang sa kwentong bayan, sa kwento ng inyong lugar. Alam niyo ba yung mga kwento ng lugar niyo? Dapat alamin niyo yun kasi habang tumatanda kayo, papapasa niyo sa magiging anak niyo, di ba? Kagaya ng kanya, yung sa'yo, patungkol sa bako. Sa kung mag-anak ka, kung magkaroon ka ng anak, ipapasa mo din yun, ipipreso mo rin, di ba po? O, ngayon ay grade 7 pa lamang kayo, pero huwag niyo munang isipin na kayo huwag muna kayong magkakaroon ng pamilya, okay? Napakagaling itong section meron na po, Okay. Ngayon ay magkikwento tayo patungkol kay Maria Makiling. Kayo ba ay handa na patungkol dito? Ayan, magkikwento tayo patungkol kay Maria Makiling. Opo, napakagaling na grade 7 na po. Ba't ko na yung section nyo? Section meron. Thank you, ma'am. Yes, okay. Maria Makiling. Sa lalawigan, kayo ay makinig ha, kasi mamaya tatanungin ko kayo. Sa lalawigan ng Laguna, naniniwala ang mga tao sa bundok ng Makiling ay naninirahan ang isang magandang diwata na nagngangalang Maria Makiling. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang Laguna ay pinamumunuan ng dalawang bathala, sina Dayang Makiling at Gat Panahon. Basahin ko nga sumunod. Binibini Manzanes. Ang batang talang ito ay marunong mayroong magandang anak na dalaga na pinangalanan nilang Maria Makiling. Dahil sa kanyang angking kagandahan at kabaitan, si Maria Makiling ay siyang tanging lakas at ligaya ng kanyang mga magulang. Nang pumanaw ang kanyang mga magulang, kay Maria Makiling na iwan ang pamumuno sa nasabing lalawigan. Okay, sumunod naman. Kaiba sa mga naunang kabathala, si Maria Makiling ay nagpapakita sa kanyang mga nasasakupan tuwing umaga ng Tiangge. Bumababa siya sa bundok ng Makiling at nakikihalubilo sa mga taong bayan kasama ng dalawang katulong ng mga katutubo. Namimili sila ng mga kagamitan at mga ipinamamalit ay mga gintong piraso ng luya. Totoong napakabuti niya sa mga mamamayan doon. Ang bundok na kanyang tinatahanan na sagana sa mga gulay at bungang kahoy ay bukas para sa ibig mamamitas doon. Pati na ang mga ibon at hayop sa bukas ay siyang paraiso ng mga mangaso. Handa rin siyang tumulong sa mga nangangailangan tulad ng kanyang ina, namumudod siya ng mga ginatuang luya sa bakuran ng mga taong nasa dikit, nakalagayan sa mga ikakasal at nagpapahiram siya o nagbibigay ng mga bagay na hindi nila kayang bili tulad ng mga malasuklang damit, pangkasal o mga kasangkapan para sa kasalan. Ano ba napakabait ni Maria Makiling sa kanyang mga nasasakupan? Subalit dumating ang panahon, ang mga tao ay maring nalimot ang mga kabutihang ipagkaloob sa kanila ni Maria Makiling. Karamihan sa kanila di man lamang marunong tumanaw ng utang na loob. Walang patumangas nilang inabuso ang kagubatan ng bundok, Makiling, sa
pagpupugit at sa pagpatay ng walang habas sa mga ibon at hayop na naninilahan doon. Dahil dito, nagalit si Maria Makiling at pinagbawalan ng mga tao mamaso o mamunta sa mga gulay at prutas na natuwan sa bundok. Sa anumang pagkakamali o pagsuway sa kanyang mga utos, pinadidinig niya ang kalangitan kaalisabay ng dumarugundong na tulog at matatalim na kidlat at naaalimpuyong bagyo. At higit sa lahat, hindi siya bumababa ng bundok makiling para makisalamuha sa mga mamayan. Doon sa ngayon, ang tanging matatamis na alaala na lamang ng panahon ni Maria Makiling ay nagpapakita sa tao ang naiwan sa mga taong bayan ng Laguna. Subalit may ilan pa rin ang nagsasabing kapag kabilugan ng buwan, makikita raw ang isang napakagandang babaeng may mahaba at maitim na bundok at matamis na umaawit sa madamag na kagubatan ng bundok ng Makiling. At yun ang istorya ng Maria Makiling. Kaya ano yung aral na matututunan nyo patungkol sa kwentong Maria Makiling? Ginoo? Dapat po ay marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Oo, di ba? Kasi isa pa rin dito madadagdag, huwag kang maging masyadong mabait. Kasi kapag masyado kang mabait, ay aabusuhin ka nito. Kaya, o di ba? Tama. Kaya kayo, okay naman, hindi wala naman masama maging mabait, pero huwag yung masyadong mabait na halos lahat ibibigay mo na sa kanya, di ba? Dapat marunong kayo pa rin na yung pagiging mabait nyo ay parang nasa tamang pag-gano'n. So, ayun lamang yung sa akin. Susunod naman ay si Binibining Tuya para sa pagtatalakay. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Tuya. At ngayon ay susubukan naman natin kung gaano nga ba naunawaan nyo, kung gaano nyo naunawaan yung tinalaki kanina ni Binibining Aure. Ngayon, bago tayo magsimula, ay papangkatin ko muna kayo sa dalawang at magbilang muna at magsisimula sa Binibining. 1, Isa. 2. At pumunta kayo sa kanya-kanyang pangkat. Bago niya. Ito ang inyong gagamitin para sa aktibidad at ang bawat miyembro ay makinig. Ang bawat miyembro ay pipili ng isang kinatawan at ang kinatawan lamang ang magsusulat ng sagot. Ang bawat miyembro ay maaaring bumulong sa kanilang kinatawan, sa kanilang sagot, para hindi ito mapagkinggan ng kabilang pangkat. Magsisimulan na po tayo. Ang unang makapagtaas ng kanilang sagot at tama ang sagot niya ay may 1 puntos. Ang pinakamaraming puntos ay ang siyang panalo. Ang unang tanong, magbigay ng isang uri ng kwentong bayan. Tama. Tama sila Binibining Negos. Okay. Pangalawang tanong, ano ang pamagat ng kwentong bayan na binasa natin ni Binibining Aure?
Nauna sila, nauna. Nauna po. Tama sila. Ngayon naman, tumungo naman tayo sa panghuling tanong. Ang huling tanong ay, sino ang may akda ng Maria Magdalena? Kami po ang nauna. Sila nauna at tamang kanilang sagot. Ang nanalo ay sila Binibining Ridona at Ginoong Cardines. Nanalo sila ng masigabong palakpakan. Maraming salamat sa inyong Maraming salamat sa inyong partisipasyon at naway may natutunan kayo. Maraming salamat. Ano po? Ngayon, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon po, ma'am. May natutunan na kayo tungkol sa kung ano ang kwentong bayan. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng maraming talakayan. Okay. Binibining Manzales, maaari mo bang ibahagi kung ano ang iyong natutunan tungkol sa kwentong bayan? Yung mga kwento na binahagi ng mga kanununuan ko pa na kwento sa amin at ipabahagi ko pa sa ibang mga batang para sa aming kinabukasan. Tama yan. Dapat ating ibahagi sa ating mga nakababata kung ano ang meron sa ating lugar upang hindi ito mawala. Tama. Ano pa? Sino pang nais? Ginoong Cardines. Ito po ay upang malaman o hanggang sa ngayon ay maalala ng kabataan ang kasaysayan at kultura na mayroon sa amin. Tama, magaling. Bigyan natin ng tatlong bagsak sa Ginoong Cardines. Asan ang tatlong bagsak? Tama. Binibining Negos, ano ulit ang tatlong uri ng kwentong bayan? Tatlong uri ng kwentong bayan, alamat, may... Ano ito? Pabula. Tama, maraming salamat. At binibining Redonia, kung ikaw ay gagawa ng iyong sariling kwentong bayan, tungkol saan ito? Ang gagawin kong kwentong bayan ay tungkol sa lugar namin. Tama. Maraming salamat. Talagang mahal mo ang inyong bayan. Kaya ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Meron ako ditong hinandang kwento tungkol sa ang punong kawayan. Babasahin niyo ito at sasagutan niyo sa ika-4 na bahagi ng papel. Meron lamang kayong 5 minuto upang basahin ang kwento at 5 minuto upang sagutan ito.
Tapos na ba ang lahat? Opo. Pakibasaan niyo yung mga papel. Ngayon, bago tayo magtapos sa ating pagtatalakay ay may takdang aralin kayo sa susunod na pagpunta niyo dito sa klase. Ang ating takdang aralin ay gagawa kayo ng inyong sariling kwentong bayan tungkol sa inyong lugar. Naiintindihan po ba? Oo.